nga bang kaparusahan kung inirecord mo ang inyong private conversation na walang pahintulot sa iyong kausap o sa mga tao na nag-uusap? Yun po ang pag-aaralan natin sa video na ito. Magandang araw muli mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Ito po ulit ang inyong lingkod, si Atty. Resty Toballas Adarayan, na palaging nagpapaalala sa inyo that ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kaya palagi kayong tumutok sa ating YouTube channel para marami kayong makuhang kalaman. Come on! Mga kaibigan, kung bago ka pa lang sa panonood sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at mag-like para tumaas ang ating ranking sa YouTube. Huwag niyong kalimutan na i-hit ang notification bell. Mga kaibigan, kung gusto mo, bisitahin mo kami sa aming Facebook page at Atty. Resty Adarayan at follow us on Twitter at Atty. Resty Adarayan. Huwag niyo rin kalimutan na i-share at comment sa comment section sa baba ng video na ito. Honey, mag-impake ka na! Nanalo ako sa loto! Wow! Talaga? Anong dadalhin ko? Wala akong pakialam, basta lumayas ka na rito! Mga kaibigan, alam nyo naman na lahat tayo ngayon ay mayroon ng cellular phones. So lahat ay maaari nang mag-video at lahat maaari nang mag-voice record ng mga conversation. Pero alam nyo ba mga kaibigan, pinagbabawal sa ilalim ng ating batas ang pag-record ng mga private conversation nang walang pahintulot mula sa iyong kausap, mga tao na nag-uusap. Ito po ay ayon sa Republic Act 4200, an act to prohibit and penalize wiretapping and other related violations of privacy of communications and for other purpose. This is otherwise known as anti-wiretapping law. The law primarily protects the private communication by making it illegal and punishable to record conversations without consent of the parties involving in the communication. So pinagbabawal po ng batas na mag-record ng mga private conversations kung wala namang pahintulot ng iyong kausap, mga tao na nag-uusap-usap. Privacy of communication is protected by no less than our Constitution. Article 3, Section 3 of 1987 Constitution says that the privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court or when public safety or order requires otherwise as prescribed by law. So the privacy of communication is restricted by our Constitution unless there is a lawful order of the court or when public safety requires it. This protection of the privacy of communication is further enforced in the Section 1 of Republic Act 4200, yung sinabi nga natin kanina na Anti-Wiretapping Act. Ang sabi dito, on Section 1, it shall be unlawful for any person not being authorized, all parties to any private communication or spoken word to tap any wire or cable or by using any other device or arrangement to secretly overhear, intercept, or record such communication or spoken word by using a device commonly known as dictaphone or dictagraph, walkie-talkie, or tape record, or however otherwise described. It may be also unlawful for any person to be a participant or not in the act or penalized in the next preceding sentence to knowingly possess any tape record, file record, desk record, or any such record or copies hereof of any communication or spoken word secured either before or the effective date of this act in the manner prohibited by law or to replay the same for any person or persons. Communicate the content thereof either verbally or in writing to punish transcription thereof whether complete or partial to any person. Mga kaguro, kaibigan at kaempleyado, pinagbabawal po ang pag-record ng private conversation at pinagbabawal din yung pag-possess ng tapes, content of record of that private conversation, at pinagbabawal din na sabihin kung ano ang laman o nilalaman ng nasabing private conversation. Ano naman ang kaparusahan sa ilalim ng batas na ito? Penalty of imprisonment of not less than 6 months but not more than 6 years, an accessory penalty of perpetual absolute disqualification from public service if the offender is public official, and if alien or foreigner, he shall be deported. So biro niyan mga kaibigan, mayroong pagkakakulong. Kung ikaw ay napatunayan na may sala, 6 months up to 6 years
Plus, ikaw ay hindi na makakahawak ng anumang posisyon sa gobyerno kung ikaw ay public officer at that time the commission of the offense. Ano nga pa yung pinag-uugatan ng batas na ito? Mga kaibigan, ang batas na ito ay noon pa. Hanggang ngayon, mahalaga pa rin ito. Kasi mga sitwasyon, mga kaibigan, na kung saan hindi alam ng dalawang taong nag-uusap sa pamamagitan ng telepono na linalagyan ng device ang kanilang linya. So lahat ng mga sasabihin ng dalawang tao na nag-uusap, nare-record sa device na yon at napapakinggan kung sino man yung tao na naglagay ng device na yon. So ito ay ginagamit para matiktikan, para obserbahan, para malaman yung mga detalye sa buhay ng mga tao na nag-uusap sa telepono. Kaya pinagbawal sa Anti-Wiretapping Act yung pag-record ng mga private conversations. Kahit na face-to-face yung pag-uusap at inirecord mo ang conversation na wala kang hininging paintulot sa iyong kausap o sa mga taong nag-uusap, o pa rin mabiolate ang anti-wiretapping law. Parang isang kaso na ganito, si boss pinagalitan si empleyado. Ang empleyado ngayon, re-record niya secretly yung mga salita at mga masasakit na salita na binitiwan ni boss. Nang nalaman ito ni boss, kinasuhan si empleyado ng anti-wiretapping law. Ang depensa naman ng empleyado, hindi mo ako maaaring kasuhan dahil I am a part of the conversation. Ang kinakasuhan ng batas, yung third person na hindi kasali sa pag-uusap, yun ang nag-record ng private conversation. Ano ang sabi ng Supreme Court? Public Act 4200 or the Anti-Wiretapping Law clearly and unequivocally makes illegal for any person not authorized by all parties to private communication to secretly record such communication by means of tape recorder. This law makes no distinction as to whether the party sought to be penalized by statute ought to be a party other than or different from those involved in a private conversation. The statute intent is to penalize all person unauthorized to make such recording is understood by the use of the qualifier any. Consequently, as a respondent, the Court of Appeals correctly concluded even a person private to a communication who records his private conversation with other without the knowledge of the latter will qualify as violator under the provision of Republic Act 4200. So mag-ingat po tayo mga kaibigan, huwag lang po tayo basta-basta magre-record ng mga private conversations. Dahil pag nalaman ito ng iyong kausap na rin-record mo yung inyong private conversation, maaari kang kasuhan for violation of anti-wiretapping law. So yun lamang po mga kaguro, kaibigan at kaempleyado, maraming salamat po. God bless us all.